Malala? Feeling ko yung mga minor lang na konting tampuhan lang. Yung konting inarte ko lang. So, paano naayos? Binibilan niya ako ng food. Kaya... Sorry. Wait lang po, natatawa ko sa... Ito kasi... Wala, as in, simple lang eh. Wala naman kami malalim na pinag-aaway. Parang, like ano lang, kuwari. Nagpapahinga lang ako, tapos mukhang siya. So, ibis na, pag nakaramdam ako ng galit, ibis na magalit ako, dodoblin ko yung kulit, mas kukulitin ko siya hanggang siya ngayon mainis. So, habang nagtatampo siya, nakapagpahinga ako. Yan lang yung ginagawa, nagkakaayos na lang kami. And kunwari, pag alam kong wala siya sa mood, parang doon lumalabas yung eagerness kong inisin siya, kulitin siya, pag wala siya sa mood. Kasi ayaw nga nang wala siya sa mood. Parang ako yung napapagod para sa kanya. Ayoko nang nalolobat siya, so every time na nakikita ko, naka-earphones siya yung headset. Tatanggalin ko yan, papaligin ko siya, tapos pag napikon ko na siya, sold na. Ganun na. Pero wala pa naman yung major na, wala pa naman so far. Feeling ko hindi naman magkakaroon, kasi parang wala nang time para mag-away. Itulog na lang namin pareho. Kasi mag-away pa. Okay. Going back to the movie. Bagay na mangyayari. Greatest fear? Feeling ko hindi na naman ako yung may greatest fear na ganito. Pero, pinaka-greatest fear ko is mawala yung parents ko. Yan talaga. As in, kahit mawala na naiyak. Kahit mawala na lahat sa akin, wag lang yung parents ko. Yun, ayoko lang, feeling ko may trauma na ako na pag nawawala ng mahal sa buhay. So, hindi ko na kaya ulit makita na mabawasan yung mahal ko sa buhay. So, yun yung pinaka-greatest fear ko. Ayoko mawala yung mga mahal. Hindi lang parents ko, of course. Yung mga mahal ko talaga sa buhay in general. Feeling ko trauma ko na siya. Hindi siya di ka sumagot, ano? She speaks her mind talaga. Ayun din, same lang din. Losing someone I love. Kasi, ganun din eh. Wala naman kami dito kundi para sa kanila. Wala, hindi naman ako nagtatrabaho dito na para sa sarili ko lang. Especially para sa kanila. So, yun. Madami kami binubuhay sa kung pamilya. Todo na to, walang pahinga. Madami namin binubuhay. Kasi, ang pinaka-importante, respeto. Respeto talaga, hindi lang sa kapwa-artista, kundi sa kapwa-tao talaga. Sobrang, isa yan sa pinakalaga ng buong ABS-CBN production. Or hindi lang buong ABS, feeling ko lahat ng tao din naman. Yun ang pinakatutunan ko is kung paano talaga, ano ba yung tawag? Kung parang hindi namin tinitingnan yung sarili namin as an artista eh. Tinitingnan namin yung sarili namin as pantay-pantay. Parang walang mataas, walang mas mababa. Pantay lang kami. Kaya binibigay namin, ay nagbibigayan kami ng respeto sa isa't isa kung kanino ganyan. Kailangan din yan eh. Siguro yung ano pa, yung pagiging totoo. Yun sa sarili kasi isa rin sa na-realize ko sa isang taon ko dito sa showbiz na yung kahalagahan ng pagiging totoo, hindi lang siya mag-benefits para sa atin eh. Hindi para rin dun sa mga sumusuporta sa'yo kasi ang hirap i-lead ng mga naniniwala sa'yo o ang hirap i-lead ng mga sumusuporta sa'yo sa kung peke yung imahe na ipapakita mo. So as long as nagpapakatotoo ka sa ugali mo kung saan kung ano mga way mo maipakita kung pwede kahit sa mga brand na dumadating sa'yo pwede mo maipakita din ang pagpapakatotoo at least hindi pwede yung imahe na sinusundan ng sumusuporta sa'yo. Thank you po, thank you. Okay, are you good, Ms. Kay? Okay, right now. Are you laughing? Sa akin, as long as gusto niya bumida eh. Ayun naman po. Sa kada project, kada araw na naman kasama kami, mas nakikilala namin yung isa't isa. So, mas nagiging komportable kami sa isa't isa. And napapansin ko sa kanya, yan na siya. Demure.
Upo pa lang, hindi ko na. Dalaga siya ngayon. Oo. Pero, tsaka kita mo na yung mga, ano yun, yung mga, ay kung sabihin na pagkakamali, hindi naman niya pagkakamali yung mga bagay niya noon kasi pagkakakilalan niya noon. So I guess, let's say, yung mga immaturity sa kanya noon, mature pa, ganun. Yung sense ng maturity sa kanya ngayon, naramdam ko na. And siguro napapagtibay yung band namin salamat before mapalabas ba ng as friends, ganun. Ay, wow. Napapagtibay namin siguro hindi nagbabago yung pagiging kuwela niya, ganun. Kasi, ano mo yun, kahit nandun yung, let's say, sweetness, kahit nandun yung sweetness, pero yung bardagulan namin, kung ano yung napapanood noon sa loob ng bahay, ganun na ganun pa rin ngayon. So, Ano po yung question? Ano yung mga nakita mo pagbabago or how your love team nag-evolve over the years? Paano ba? Kasi ngayon talagang comfortable na kayo kasi sa PLA pa lang wala nang nakikita kami sa inyo. Paano nyo nag-nurture yung isang taon na togetherness sa Jupil Park? Kuya, nung time na nasa bahay po kami ni Kuya. Yeah, kasi we're very close friends. And nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, parang kami dalawa lang din eh. Hindi lang kami dalawa, kami apat, nila Kuya, kami tatlo, nila Bensoy. Kami lagi talaga yung magkakasama sa loob ng bahay. And kami lang din talaga yung nagtatamayan. Sa loob ng bahay ni Kuya, parang kaya ko siyang kausapin mata sa mata. Yung mga ganun kaming eksena sa loob ng bahay ni Kuya na yung mga secret talks na parang may gusto kong sabihin pero kailangan yung mata mo lang gagamitin. Ganun lang. And paglabas naman ng bahay ni Kuya, hindi naman nawala din yung bond namin. Especially kasi siguro nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, sinabi namin sa sarili namin na kung sino man yung magbabago, sasakali. Kasi pangit kasi kung magbabago dahil ano lang, diba? Nag-promise kami sa loob na kung ano man kami sa loob, dapat ganun din kami sa labas. Mas maging strong yung bag namin sa labas. And napanindigan naman namin siya up until now. Siguro yung bonding namin ngayon is mag-aral ng script. Talagang tulungan na yung bonding namin ngayon. Walang nala-left sa side. And feeling ko, yun naman yung nagpa-strong din sa amin. Paglabas-labas din namin, ganun lang. Yun lang. Feeling ko nature na namin siya eh. Na walang mabago talaga. Nasa kaloob-looban na namin na yung closest namin, parang nature na siya. Since na-mention mo na about bahay ni Kuya,